pray. Let us dedicate this time unto the Lord. Father God in heaven, in the name of Jesus and through the power of your Holy Spirit, salamat sa umagang ito. Salamat na idako ang aming mga paa, hindi lang upang papurihan ka, kundi upang mas lalo ka naming makilala at lumago ang aming pananampalataya at maranasan na yung mga salita sa aming buhay. Father God, I just pray that anything that will be said and done only for your glory. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. So meron po akong isang tanong dito sa ating intro. Ang sabi niya ganon, sige po, yan. How can we describe a person who's really blessed? Paano daw natin masasabi ng isang tao ay talagang pinagpala ang taong ito? Come on. Sapagkat alam po ninyo, sa panahon po ngayon, nagkakaroon tayo ng misconception sa salitang pinagpala. Kapag may nakita tayong mga taong laging nagtatravel, maraming pananalapi, maraming sasakyan, maraming lupain, bago ang cellphone, are you listening? Maganda ang bahay, ang agad-agad na iniisip ng tao ay ano po, pinagpala yan, maswelo yan. O karengaliwa, maswerte yan. Maswelo yan, masantingi nga pangasawa na. Maswelo yan, malagoy nga pangasawa na. O nung physically, ay makaing malago. Eya kasi maswelo, or eya kasi blessed. Paano nga ba natin masasabi na ang isang tao ay tunay na pinagpala ng Diyos? Tingin po ninyo. Kasi madalas masasabi natin, ay, mapaya, panayang Starbucks. Ay, panayang mamang ano, making Facebook, panayang mamang ano, mapaya. Sana all, ano. Well, hayaan po ninyo that today, matanggap po natin ang ibig sabihin talaga ng salitang pinagpala. Amen. Una, pakisabi sa katabi mo, pinagpala ka, kapatid. Madalas nating sinasabi yon na pinagpala ka, maybe sinasabi lang natin yon just for the sake of confessing that word. Pero wala talaga tayong realization how blessed we are. Amen. Ang sabi ng ating binasa kanina, dahil kay Jesus, pinagkalooban tayo ng lahat, sabihin po nating lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit na bagay. Amen. Actually, siniris ko po ito sa San Juan Banyo, pero hindi ko po ito matatapos buo ngayon pong araw na ito. Pero, challenge ko po sa inyo, basahin po ninyo ang buong chapter ng Ephesians chapter 1. Makikita mo doon yung lahat ng pagpapalang espiritual na mayroon ka dahil kay Jesus. Sa panahon ngayon, either Christian or hindi, madalas nakatuon sa mga material, physical, na pagpapala. At ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Yung ating, kapag sinabing kaluluwa, hindi, not our spirit, it is our mind, will, and emotion. At yung physical, madalas ito yung gustong-gusto ng tao na set aside yung kanyang spiritual na pamumuhay kung saan dito dapat nakafocus ang bawat isa sa ating espiritu. Amen. Amen po. Sige po. Tignan po natin. Number 1, the blessing is in Christ. Sabihin nga po natin, the blessing is in Christ. O pakitagalog may kayong kasiping mo. Tagalogin mo sa katabi mo. Ang pagpapala ay nakay Kristo. Ulitin ko, ang pagpapala ay nakay Kristo. Ang pagpapala po, or rather, ang tunay na pagpapala ay wala sa mundong ito. Are you listening? Ibig sabihin ba, Pastor, detang pananalapi, deta bang saken, malagong bali, ba blessing din? Blessing la rin. Amen. Amen po. Mamaya maiintindihan po natin kung ano ang pinakamahalagang pagpapalang tinanggap natin
mula sa Diyos. Pagpapalang wala ang iba. Pagpapalang masasabi mong kompleto sila sa material na bagay, ngunit wala sila ng pagpapalang mayroon ka, kapatid. Yung magpapalang mayroon sila ay mga temporal lamang sa mundong ito kung saan maiiwan at maiiwan natin. Kaya nga anong sabi ng Biblia? Makakamtan mo man ang lahat ng kayamanan sa buong daigdig. Kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo, ano ang magandang maidudulot nito sa iyo? Amen. Ngunit, kalooban po ng Diyos sa bawat isa na mamuhay din tayo ng may kasaganaan. That is His will. But that is not the primary blessing na mayroon tayo. Amen. Kaya't minsan ang Kristiyano parang nalulungkot kapag nakita niya yung kamukha niyang Kristiyano. Buti pa siya, ang dami niyang pera. Mapaya, malago yung girlfriend na yun, kanako, saktuya mo. Minsan nalulungkot ang mga ibang Kristiyano kapag nakita nila na mapaya, tune naman El Nido. Yung kanako, kabuya mo Nido. Bakit? Sapagkat hindi niya nakikita kung gaano siya pinagpala at kung ano yung mga pagpapalang nasa kanya. Nakatingin lang ang tao sa mga material na bagay, kaya't paalala ng Diyos, always look unto God. Paalala ng Diyos na ituon natin ang ating kaisipan sa mga makalangit na bagay at hindi sa mga makamundong bagay. Amen. Basahin natin ang salita ng Diyos. Verse 3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Mamaya tatalakayin po natin yung makalangit, yung mga espiritual na yan, yung salitang pinagkalooban. But this time, yung unang-unang pag-usapan po natin ng pagpapala ay na kay Kristo. Amen. Amen. Sino ditong tumanggap na kay Kristo? Are you sure? Hindi ninyo tinanggap ang GRCC. Hindi ang GRCC ang makapagliligtas sa iyo. Si Jesus. Hindi si Pastora Jonah ang tinanggap po ninyo. Hindi dahil maganda ang tugtugan dito, gusto mong laging nandito. Hindi dahil ating kang crush Kenny, kaya ka mumunta Kenny. Ali dahil ating kang sisingilan Kenny at yuka Kenny. Kasi Domingo kemo akakiti sister. Kaya kay ba't ning simbahan, kailangan manyingil ko, singilan ke, baya muli. Hindi yan ang dahilan po natin, mga kapatid. Nandito tayo dahil kay O, sabi mo yan sa katabi mo, nandito ka dahil kay Kristo. So, ang pagpapala ay na kay Jesus, wala sa mundong ito. Amen. Naalala po ninyo ng tinukso ni Satan, si Jesus Christ? Ang sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pagpapalang ito, ang lahat ng makamundong bagay na ito, kung ako ay iyong sasambahin. Ipinakita ni Satan kay Jesus kung gaano kaganda ang mundo, kung gaano kadami ang pagpapala ng mundo. Pero anong sabi ni Jesus? Nabasa po ninyo yung Matthew chapter 4. Sumunod ba si Jesus kay Satan? Sapagat alam ni Jesus kung ano ang purpose niya sa mundong ito. Listen to me. Minsan hindi tayo nagiging aware, lalo't higit yung mga may trabaho na. Minsan binabaliwala yung araw ng linggo para lang makakita, para lang kumita, Karang mag-business. Agad ang sinasabi, sayang yung panakitan. Sinong ganon? Alam mo, bubulad ka niyan Sayang yung panakitan, nung ako magtindang Domingo, sayang. Minsan pinagpapalit ang araw ng linggo para lamang kumita. Hindi natin napapansin na kukuha na tayo ng mundo sapagkat ang mundo gusto niya lagi kang kumikita. Ang gusto ng mundo lagi kang yumayaman. Ang gusto ng mundo kailangan makipagkompetensya ka karingaliwa. Kailangan mas dakal ka pera. Kailangan mas sexy ka. Kailangan mas malago ka. Are you listening? Nakakalimutan po natin na yung araw ng linggo ay dapat para sa Diyos.
Pero nasaan ang iba? Tuwing araw ng linggo, magtinda, mag-business. Bakit? Sayang ing panakitan. Sino ditong nanghihinayang? Wala po. Amen. Sapagkat ang tunay na pagpapala ay na kay Jesus. Ang sabi ng inawit natin kanina, si Jesus ay sapat na. Totoo po ba yon sa ating buhay? Si Jesus ay sapat na. Ang sabi ng salita ng Diyos, He is more than enough. Higit niya pa kayong sapat in Diyos. Meaning, whatever your need is, hindi tayo pababayaan ng Diyos. He will always provide. He will always supply. Gusto lang ng Diyos, lagi natin siyang unahin sa ating buhay sapagkat nasa Kanya ang pagpapala. Malinaw ang sabi ng Biblia, dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo. Ang lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo. So mayroon tayong mga pagpapalang espiritual at makalangit na bagay. Sabihin po natin makalangit. Kapag kaisipan niya yung langit, na anong naisip you? In Diyos. Yung makalangit na bagay, anong naiisip po natin kapag sinabing makalangit na bagay? Kung nababasa po natin ang Biblia, siguro iilan sa atin ang alam kung ano ang itsura ng kalangitan. Meron po ba? Buriye po nga balo. Buriye yung puntalan. Kung ano ang itsura ng kalangitan. Alam po ba ninyo yung panalangin na itinuro ni Jesus? Balo itang panalangin ibpami, kaya Kapampangan. Our Father, Ama namin. Ang sabi ni Jesus, this is how you pray. Hindi niya sinabing, ito ang ipapanalangin ninyo. Ang sabi niya, ganito kayo manalangin. Sige, Pen, kung memorize tayo. Our Father in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth, just like it is in heaven. So anong kalooban ng Diyos? Na kung ano ang nangyayari sa kalangitan, mangyari sa ating buhay. Hello? Alam po ba ninyo sa kalangitan, lahat ng bagay sa kalangitan ay maayos. At ang kalsada sa kalangitan ay gawa sa babalod eh. Kaya katamo, no karlarang gintuta mo. Ponsyap. Namumarok na manyanla. Hindi kasalanan yon. Amen. At kaya ka marin, nung nga ining kapatad man niyang la. Hello? Actually, in purpose da rin, dahil alas, potang emergency, lakang pwede mong isan la. Manahimik la rin dakal makasanlaw, oh. Hindi po yan kasalanan. Amen. So dito yung mga ginto, ditak-ditak lang mo, pero kung kalangitan, ang kalsada ay gawa sa ginto. Yung bahay na inihanda ni Jesus, yung bahay mo, yung mansion mo sa kalangitan, ay hindi kagaya ng mga bahay natin dito. Meaning, gusto ng Diyos na kung ano ang nasa kalangitan, maranasan natin dito sa lupa. Amen. Mga pagpapalang material, mga pagpapalang pinansyal, pero hindi yan ang mga primary blessing na mayroon tayo sa lupang ito, sa mundong ito. Amen po. Hallelujah. Next verse. Tapunan din. Wala yung isang verse? Yung Galatians 3:14. Wala po? Sige po, basahin ko po sa inyo. Galatians 3, verse 14. Pakinggan po ninyo ang salita ng Diyos. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham, magandam kayo po, ay makamtan din ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Kapag ka sinabing hentil, tayo ang mga hentil o Gentiles kasi hindi tayo mga Hudyo. Amen po. At ang sabi ng Biblia, ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Ano ba ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham? Or si Abraham ba ay naging mayaman? Are you listening? Mayaman niya ba Abraham? Gaano siya kayaman? Kahit piyabe-yabe talarenggang kayamanan tamo Kenny, hindi natin matatapatan ang kayamanan ni Abraham. Ang sabi ng Biblia, ang mga pangakong pagpapala ng Diyos kay Abraham ay makakamtan din ng mga hentil na kumilala kay Kristo. Palakpakan natin ang Diyos. Meaning, ingke kang lahi, lahi kang mayaman. Hello? Sabi mo sa katabi mo, lahi kang mayaman. Dahil nga liwa ka niya, naunong mayaman, ala ko Sino nagsabi? Ang Biblia. Amen. Nagmula ka sa mga mayayamang angkan. Nagmula tayo kay Abraham. Hello? Kaya ulitin mo sa katabi mo, mayaman ka pala, mayaman tamo. Baalala rin alo, anong elabis sa manwala. Basta ako mayaman ko. How about you? Makanano lang magsalita rin mayaman. Alimayabang ha? Alam nila kung anong mayroon sila. Mayaman kami. Amen po ba? Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Ang sabi ng Galatians 3:14. Nang tinanggap natin si Jesus, tinanggap natin ang Espiritu Santo. Amen po. At ang mga pagpapalang nakalaan para kay Abraham ay mararanasan din ng mga nakay Kristo. Kaya't baguhin natin yung ating mindset. Amen. Inuulit ko, baguhin natin yung ating mindset. Nung ngayon, medyo okay, simple mo. Kung gusto mong manatiling ganyan, it's up to you. Ligtas na ka man. Nung bisa ka manatiling mamangan patingapon, tuyo habak tuyo bengi, tuyo ugto, it's up to you. It's up to you. Ligtas ka pa rin naman. Hello? Ako po, nangarap ako sa buhay ko. Sabi ko kanita, siguro dahil nga liwag kayo ni Balo dito ang balemi kanita, kubuya mo, tas makakanya niya pa ya. Doon kami nakatira. Pero may ngarap ko't mag-confess, kumanibatan niya nga kilala kay Lord, sabi ko, Lord, I am rich, I am rich. Ate, porket dineclare mo ngayon na ikaw yung mayaman, ngayon mo rin, mayaman ka, literally, kasi Lord ay naman mag-magic. Baguhin natin ang ating pananalita sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng kamatayan at ang buhay nakasalalay sa ating dila. Amen. Hello? At ang sabi ng Biblia, kung gusto mo makakita ng mga mabubuting araw, ilayo mo ang iyong labi sa pagsasalita na hindi maganda. Amen? So dapat simulan tamo magsalitang maayos. Kagising mo ni nga bak, Lord, I am blessed. I am healed. I am beautiful, amo. Nung alam sasabing malago kayo, di sabihin kay sarili mo. Bangat sumabi. I am blessed. Amen. Una, the blessing is in Christ. Sabihin mo yan sa katabi mo, ang pagpapala ay na kay Kristo. Pangalawa, the blessing has been already given. Pakitagalog yan sa katabi mo. Ang pagpapala ay ibinigay na. Sabi mo sa katabi mo, ibinigay na. Ang tanong, nasaan? Nasaan po? Let's read. Huwag po kayong magsawang kakabasa ng Ephesians 1:3 kasi gusto ko pong maitanim sa ating puso't isip. Amen.
Verse 3, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, pinagkalooban na niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Anong ibig sabihin ng pinagkalooban? Ibibigay pa lang o ibinigay na? Ibibigay pa lang o ibinigay na? Ang tanong, nasaan? Tanungin mo nga yung katabi mo, nasaan? We are talking about spiritual blessings. Amen. Nasaan ang mga pagpapalang spiritual na ito? Nasa ating espiritong kumilala sa Diyos. Nasa ating tunay na pagkatao. Kaya't ang challenge ko sa inyo, basahin po ninyo ang buong chapter ng Ephesians 1. Makikita mo yung lahat ng pagpapalang mayroon ka na wala ang iba na nasa iyo lamang. Amen. Ito yung mga pagpapalang tinanggap ka ng Diyos. Are you listening? Pagpapalang pinatawad ka ng Diyos dahil kay Jesus. Mga pagpapalang niredeem tayo ng Diyos. Tinubos tayo ng Diyos dahil kay Jesus. Napakarami po niyan. Pagpapalang inadapt tayo ng Diyos at itinuring bilang mga tunay na anak. Yan ang mga pagpapalang mayroon ka na walang iba, kapatid. Na kung saan ang mga iba, napakaraming kayamanan pero wala silang Kristo sa kanilang puso. That is why you are to see yourself more blessed than them. Amen. Pag may nakita kang kapatid na mag-travel, magalak ka mingat kayo po. Tsaka may chat. Pasalubong po. Kaya pinday nga liwa, potang miuli la karila mag-post. Ay, may kauli na ako po. Nga nakanta. Tama? Nung may karoon niyang bayan sa ken, magalak ka para karela. Nung panayang mamangan ken kay, magalak ka para kaya. Potang magkayuri, kaya mo di naman diling magdaper kanita. But the thing is, magalak ka kung nakakaranas ng mga mabubuting bagay ang bawat isa. Kaya mo dapat mainggit. Sapagkat iba ang paraan ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Iba ang paraan niya. You just need to wait for your time. Palapakan natin ang Panginoon. Hintayin mo yung panahon mo. Amen. Sabi natin, Kuya Kim, weather lang yan. Amen po ba? So, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Uulitin ko, basahin po ninyo, nung ating kayo pong Biblia, kaya yung cellphone, basa niya po, nakikita mo dyan ang lahat ng pagpapalang mayroon ka kay Kristo. Siksik ka ng pagpapala ng Diyos, kapatid. Amen. Sabi mo sa katabi mo, siksik ka ng pagpapala ng Diyos. Kaya sabi nitang worship leader, Kenny, wala mo pong malungkot tamo, kailangan magalak tamo. Amen. Ano ang inawit natin kanina? Kay ganda ng umaga. Kung si Jesus ang inuna. Alam po ninyo, kahit hindi mo inuna ang Diyos, magandang umaga. Kailangan lang nating unahin ng Diyos upang maset yung ating kaluluwa, yung ating physical. Ma-set ito sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa araw na ito. Every day is a blessed day. Bawat araw ay pinagpala ng Diyos. Ang sabi ng kanyang salita, every day niloloadan tayo ng Diyos ng mga pagpapala. So expect for that blessing. Amen. Ako po, paggising ko, mag-expect kong blessing. Kasi sabi na ng Biblia, although, loloadan na kang Lord blessings, biyaya. So, kailangan mag-expect kang blessing from God. Amen. Sige, let's continue. So, how to be blessed in the Old Testament? Paano daw maging pinagpala ang isang tao sa lumang tipan? Gusto ko lang ipakita. Tayo po ay wala na sa lumang tipan. Amen. Amen. Wala tayo doon. Another thing, ang mga 10 utos ay hindi ibinigay sa mga Gentiles, ibinigay sa mga Hudyo. Ngunit gusto ko lang ipakita kung paano magiging pinagpala ang buhay ng isang tao under the Old Covenant. Sige po, paki-flash po yung verse. Deuteronomy 28. 1 and 2. Let's read. If you fully obey the Lord your God and carefully, tandaan po niyo yung mga salitang fully, carefully follow all His commands I give you today,
The Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Kita ninyo, may kondisyon, wala? Meron, wala? Meron. Para matanggap mo ang lahat ng pagpapalang iyan, kung gusto natin makita kung ano mga pagpapalang yan, read Deuteronomy 28. Para matanggap mo ang lahat ng pagpapalang iyan, kailangan fully obey. Ibig sabihin, ala kang dapat nilalampasan sa mga utos ng Diyos. Hello? Alam po ba ninyo na yung 10 utos ng Diyos nang ito'y hinimay-himay, ito'y naging, kung di ako nagkakamali, 630 na utos na dapat sundin ng tao. Kasama dito yung kapag ikaw ay may dalaw ka rin kababaihan, ikaw ay itinuturing na marumi at dapat maka-isolate ka. Hello? Pero hindi ngayon kahit, pwede ka muntakin church kahit gano'n ang feeling mo. Kasi gusto mong sumamba sa Diyos. Pero sa lumang tipan, para pagpalain ka ng Diyos, kailangan fully obey the Lord your God, carefully follow all His commands. Ang tanong, nakasunod po ba tayo? Nakasunod ba tayo? Hindi po. Ang dami nating kapalpakan. So, ibig sabihin, dahil ang dami nating kapalpakan, hindi tayo qualified sa mga pagpapala ng Diyos. Are you listening? Dahil tayo ay sumuway. Ngunit, may sumunod para sa atin. Alam po ba ninyo kung sino? Nino po? Si Jesus. Si Jesus ang sumunod sa lahat ng hinihingi ng batas upang ang lahat ng nakay Kristo ay pinagpala o pagpapalain ng ating Diyos. Alam ba ninyo kung ano ang unang utos na sinunod ni Jesus? Nagsimula siya nang siya ay, bingot ako sana nang siya ay baby pa lamang. Ano yung unang utos na kanyang tinupad? After 8 days, anong ginawa sa kanya? Tinuli siya. Hinihingi yun ng batas. Amen? At yung pinakahuling kautusan na kanyang tinupad, alam po ba ninyo kung ano yon? Ang mamatay sa krus dahil sa kasalanan. Kaya nga ang sabi ng Biblia, kung pag-aaralan po ninyo, nabuhay si Jesucristo upang tuparin ang lahat ng hinihingi ng batas. Siya lang ang nakasunod, tayo hindi. But, because of Christ, you are now blessed. Yung lahat ng pagpapalang sinasabi ng Biblia ay nasa atin. Nasabi sa ibang translation, ang pagpapala ng Diyos ay mauuna pa sa iyo. Sinong naniniwala? Bayo kami res kitang lugar, makaredinate ang blessings. Amen. Nung manyingil kaya, pamanmiras ka rin, makaredinate ang pamayad na kaya ka. Parang ganon. Karas mo ka rin, mimuhay pa siya. Kalambat mo, nandin ka papanayan, mamayad ko. What kalambat mo, nung ikapadindang kanta, gastusan ko no rin yan. Ganon ang pagpapala ng Diyos. Inuunahan tayo. Amen. Hallelujah. Next. Namalilyari. Yan. How to be blessed under the New Testament. At ang sagot, it is through Jesus Christ. See to it, you are in Christ. Amen. Siguraduhin po natin tayo ay nakay Kristo. Tingnan natin ang Biblia. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo. Pinagpala na po tayo mga kapatid. Ibinigay na ang pagpapala. Hindi ibibigay pa lang. Kapag sinabing ibinigay na, nandyan na, nasa atin na. Nasaan? Nasa ating espiritu, nasa ating pagkatao, ang mga pagpapalang espiritual na yan.
Amen. Amen po. Hallelujah. Next po. Basahin po ninyo. Ang pinakahuli. The blessing is spiritual. Amen. Talakayin natin ang spiritual at sa-sideline po tayo karetang material and physical na blessings. Baka nito medyo mas magandang balansehin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. Let's read again. Chapter 1, verse 3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban, so ibinigay na. Amen? Binigay na. Pinagkalooban niya tayo ng lahat. Sabihin po natin lahat. Pag sinabing lahat, lahat. Lahat means lahat. Ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Tingnan po natin ito. The primary blessings that we have is spiritual. This is period actually. Ang pangunahing pagpapalang mayroon tayo ay spiritual. Amen. Dahil kay Kristo. Ito yung wala ang iba na mayroon ka. Spiritual na pagpapala. Yung mga material, financial, and physical blessings are just secondary blessings. Kalooban yan ng Diyos. Yung maging malusog ang katawan mo, maging sapat ang mga pera mo o sumobra, maging maganda ang buhay mo, kalooban yan ng Diyos. Amen. Amen po. Sapagkat yung salitang salvation, it is a holistic word sa bawat kumilala kay Kristo. Meaning to say, hindi ka lang iniligtas ni Jesus, kundi lahat ng kailangan mo sa mundong ito ay ibibigay ng ating Diyos. So wag lang tayo mag-focus karetang katamang spiritual blessings, mag-focus din tayo sa mga material blessings kasi hindi ka naman mabubuhay dito na hindi ka kumakain. Hindi ka mabubuhay nang wala kang pera. Sinong ayaw pera? Sinong gusto ng pera? Lahat. Lahat tayo. Ang sabi ng Ecclesiastes, money is the answers of all things. Tama? Ang pera ang kasagutan ng lahat ng bagay. Wapi naman, nung bisa kang sali, naanwari pamayad mo, panalangin. God bless you, amo. Of course, magbabayad ka. Maliban na mo, nung pinaburan na, ay, aliw na po, sister. Aliw na po, pastor. Kaya kayo na po yan. Eh, naku, pumabalikin yan. Yung mga pagpapalang financial kalooban din ng ating Diyos. Amen? Hallelujah. And God wants us to enjoy all kinds of blessings in our lives. Tingnan natin ang salita ng Diyos, Philippians 4:19. Basahin po ninyo. 1, 2, ready, begin. Kita po ninyo, maging yung mga pinansyal na pagpapala na kailangan po natin, na makakamtan po natin dahil kay Jesus. Dahil kay Kristo. Let's read. At buhat sa hindi, nauubusan ba ang Diyos? Kaya nga, ang gusto ng Diyos, kung ano ang maging pag-uugali po natin, katulad ng mga bata. Naalala po niyo yung sinabi ng kanyang salita? Bakit? Kasi renganak, alalang balong ala din. Pag manyadla rin, kahit sinabi mong ala kong pera, laman wala din. Tama. Atin at atin. Ganun ang mga bata. Ngayon, ang Diyos natin sa kalangitan, hindi siya nauubusan ng pagpapala. Are you listening? At kung alam mong hindi mauubusan ng Diyos, ano ang gagawin mo? Hihingi ka, hindi. Hihingi ka. Pero hingin natin kung ano ang kailangan natin. Sapagkat ang sabi ng kanyang salita, ibibigay niya ang lahat. Sabihin po natin lahat. Lahat ng inyong. So kung ano lang ang kailangan mo, yun ang ibibigay ng Diyos. How come, pastor, may mga taong nakukuha nila, yung kanilang nakukuha nila, pero hindi yun ang kalooban ng Diyos? How come, pastor, o tita, dwa-dway asawa, pangalago da pa. Kalooban na waring Lord, magkaroon niya nga duwang asawa.
Ali. Yun ang pinag-uusapan po natin, yung kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay gumaling? Sigurado kayo? Kalooban yan ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na gumanda ang buhay po natin? So kung yan ay kalooban ng Diyos, magipag-cooperate tamo king Ginoo. Amen. Sabihin po natin lahat. You can name it. He will give it. Ibibigay niya sa tamang oras. At nang manyad tamo kan Lord, tamo dapal. Lord, 45 na ako. Hala ko pang girlfriend. Dahil nga liwa naman, 17 pa, burin na tineng asawa. Ibibigay ng Diyos kung ano yung kalooban niya sa ating buhay. Sabi mo sa katabi mo, maghintay ka lamang. May mga tamang oras sa lahat ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Next verse. Sige po. 2 Corinthians 8:9, napakaganda po nito. Basahin po natin. Want to ready? Begin. Makanya lang may masa. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo, kahit na mayaman, naging mahirap upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Divine exchange. Pinili niyang maging mahirap. Isinantabi yung kanyang kayamanan. Amen. Upang ito ay maibigay sa atin. Kaya huwag mong sabihin, hindi ka mayaman, kapatid. Ang Biblia nagpapatotoo na ang bawat na kay Kristo ay mayaman. Sabihin mo ulit sa katabi mo, mayaman tayo. Mayaman sa utang, hanay tametong. Mayaman po tayo. At pagdating sa pananalapi, maging marunong tayo kung paano natin ito gastusin. Hello? Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman. Yan ang kalooban ng Diyos. Siya ang nagpapayaman sa atin. Aliwareng anak mong makayabroad. Aliwareng na naman natin tamok, Jesus Christ ang magpayaman, kaya katamo. Amen. Next. Next po. Yung 2 Corinthians 9:8. Okay, verse 8, 2 Corinthians 9:8. Basahin po natin na sabay-sabay. Want to ready? Begin. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. He is able. Magagawa ng Diyos na pasaganain tayo sa lahat ng bagay. Name it. Pera, agyo ng Lord. Alam po ba ninyo, minsan bakit hindi nararanasan ng tao yung mga maraming bagay? Kasi we cannot mock God. Hindi natin maloloko ang Diyos. Alam niya yung desire natin. Are you listening? Balo na yung desire. Kapag ka dinina na kang 100,000 Lord, po tanong ko rin medala. Po dadalami mo sabungan. Ang purpose kung bakit tayo pasasaganain ng Diyos upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Hindi upang dalhin kung saan-saan ang mga pananalaping ito, ang mga pagpapalang ito. Marunong ang Diyos. Alam niya yung intent ng ating puso. Alam niya yung laman ng ating puso na kapag kami makaninikong pera, alam ng Diyos yan. Hindi natin maloloko ang Diyos. So baguhin natin yung desire ng ating puso. Lord,
Paranas mo ka na akong blessing ngayon, ibang ta makasakop ko ken church. At makanyan. Na lagi ko sasabihan, lagi meng iyabe ing church, karing kaya kang pangarap. Kasing pastoryo, kabunyaro gumangarap. Nanaway. Dening members Kenny, nung nanuman itang karelang blessings. Of course, hindi niya yung sasabihin para sa kanyang sarili. Hello? Karemaga abroad, iyabe in church. Halway tang kapag kamiras kaya abroad, magpagawa ko maragula bale, sindagul ning bale, mas maragul kayong bale, ning siping kong bale, sali ko masanting sa sakyan, mas masanting kayong kasiping kong bale. Pag may business ko, makanini, come on, nawawala na yung tunay na pangarap natin, nasa set aside. Dapat sabi mo kaya kasiping mo, dapat, iyabe may in church, kareng pangarap mo. Yabe may ing pastor mo, karing kaya kang pangarap. Hello? Naitang mo muna mong sweldo, ibe kaya kang pastor ay mo muna akong sweldo. Atin makanyang kene? O nga naman mag-sweldo may game, eh. Are you listening? Nakapag kami ta kay metong nga lugar at ikang buri sa liwan, muna mong isipan na, buri niya kayang pastor ay ne. Kalway tang buri di kaya rin barkada ko ini. Hello. Kung bakit minsan hindi talaga nararanasan ng mga tao, ng mga Kristiyano, kasi iba ang intent ng ating puso. Pero subukan mong ibahin mo yung desire mo. Manakitan ka para kay church. I'm not telling you to give all kay church. Ali naman po, iyabe me. In church, kareng kaya kang pangarap. Sabi mo ulit kaya kasiping mo, yabe me in church, kareng kaya kang pangarap. It is by simply giving your tithes. May nakitan ka, para kay church sa ini. Yung mga tithes po natin, hindi yan tulong o ayuda kay church. Are you listening? Itinuturing niya na pagsamba sa Diyos. Pagsamba mo yan sa Diyos. Nang inalay ni Abraham, si Isaac, ang sabi niya ganon sa kanyang mga alipin, we will worship the Lord. Kaya't yung kanyang pag-alay kay Isaac sa Diyos, ito ay pagsamba niya sa Diyos. Anything na ibinibigay mo sa church, hindi yan ayuda, hindi yan tulong. Yan ay pagsamba natin sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, magagawa ng Diyos. Kaya ng Diyos? Kaya ng Diyos? Kaya kanyang maging milyonaryo? Kaya mo bang magbigay? Pila yung 10% in 1 million? Kaya? Tanungin mo katabi mo, kaya? Tanungin mo si Lord kung totoo naniniwala siya sa'yo. Kaya? Kasi Lord, kaya niya eh. Actually, ngayon 1 million, nano yung 1 million? Kapuri yung 1 million ngayon. Tama? 100,000, magkano yan ngayon? Kanita makapanalakad kang balik yung 100,000. Ngayon 100,000, Shopee mo. Puta ka pamayad ko lang kasing utang. Kita ninyo, sarili ka agad ang iniisip. Pero kapag inuuna po natin ng Diyos, hindi naman sinungaling ang Panginoon. Amen. Gagawin at gagawin ng Diyos ang kanyang mga salita. Kaya ng Diyos. Next verse, malapit na akong mayari. Hallelujah. So dito naman, basahin natin 3 John 1:2. Mahal kong gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y, basahin po ninyo, nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay spiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. So ang buhay spiritual po natin ay nasa mabuting kalagayan na po yan. Sapagkat punong-puno ka ng mga pagpapalang spiritual na mula sa Diyos. Pero buri na rin yung Ginoo, maging malusuging kaya kang katawan. Kita po ninyo, binabalansin ng Diyos yung mga pagpapala natin sa buhay. Nanan mo rin dakalapera nung nakaman mitigdo kaya kama. Are you listening? So buri ng Lord, dakal ka pananalapi, at the same time, masikan ka. Malusog ka. Pero potang malusog ka, dapat kayang kan-charge, magpuri. Alway tang may
Okay ang pakiramdam mo, Kenny, pulay SM. Potang masakit ka, kaya kambale. Yun na yung matura mo kay SM. But the thing is, gamitin natin yung ating lakas sa paglilingkod sa Diyos. Potang masikan ka, tuki ka rin mag-Bible study. May nano mo, nung tuki-tuki ka. Hello? Sinong ganyan dito? Alaway tang Messi kanyang bagya, saguli makapulay SM. Kauli na magreklamo yan, may pagal ko, wala na ako manseli yan. Pero nung tinuki kang Bible study, nga masid-masid ka mo, hindi na sayang ang araw ninyo. Amen. So, simulan po ninyong maglingkod sa Diyos. Yan naman kailangan mag-preach ka, tuki ka. Sabi mo kaya kasipin mo, tuki ka ta. Tuki kayo, tipo merienda. Joke lang. Amen. Hallelujah. So, kalooban ba ng Diyos na tayo ay maging malusog? Kalooban yan ng ating Diyos. Hallelujah. Tingnan natin ang 1 Peter. Sige po. Last verse. 1 Peter chapter 2. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Anong ibig sabihin ng pinagaling na? Pagagalingin pa lang? Dapat ang nakikita mo sa sarili mo, magaling ka na. Bagamat nararamdaman yung mga simptomas, pero ang confession mo at paniniwala ng puso't spirito mo, magaling ka na. Ano sabi ng Biblia? Lumakad tayo sa spirito upang hindi masunod ang gusto ng laman. Amen. Pinagaling na po tayo ng Diyos. Alam po ninyo, kung may iniinom kayong gamot, hindi ko po sinasabing wag inyong inumin yan. Ang sabi ng isang doktor, hindi kami ang nagpapagaling. We only treat you. Pero ang Diyos pa rin ang nagpapagaling. Totoo yun. God is our healer. Yung mga iniinom po nating mga pang-maintenance or what, ang Diyos ang nagkukos sa ating katawan upang mag-response ng tama sa mga gamot na iniinom po natin. Are you listening? Ibig sabihin ba, Pastore, na ako puminom? Minom ka. Putay na kayo, minum ako pa sinisyan. Minum ka. At maniwala kang magaling ka na. Ulitan ko, ingino yung mag-cause kang katawan tamo, bang kanita mag-response yung masalese, yung katawan tamo karatang panulong inuman mo. Kasi yun ang nagtitreat sa atin. Ngunit ang tunay na nagpagaling sa atin, si Jesus. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magaling ka na. Palitan natin yung confession po natin kapag ka nakakaramdam ka ng sintomas. Tandaan nyo, God will not speak to our mind. Are you listening? Kasi kapag kainin pekaramdaman mo, at ikandamdaman kayong badya, nano yung kayain eh, Diyos ko, nano yung kayain eh. God will not speak to our mind. He will speak to our born-again spirit. And He will speak always sa pamamagitan ng kapayapaan ng Diyos. Laging ating kapayapan. So, pakiramdaman nini, kay marnat niya ini. Ang ginagawa dito, binabago. Nire-renewed po ito. Ang sabi ng Biblia, we have the mind of Christ. Where is that mind of Christ? Wala dito. Nasa espiritu natin kumilala sa Diyos. Amen. Amen. Palitan natin yung ating confession. And of course, pag-cooperate tamo mo rin ka rin, doktor. Pag sinabi ng doktor, o ma, bawal ya po yun eh. O nano ka ng kurugo ah. Dahil na ka mang pwedeng kanan. Amen. Sabi ng Brother Ronnie, nung pagkaradaman mo rin, doktor, talagang wala na ang kanan. Tutupin naman. O tang pakit daw rin, ang auren ni bawal lang. O ren mo rin titindada, rugo kayong tindahan eh. For the meantime lang naman po iyon. Eh nakaman forever eh, mangan makanyan. Potang okay na ka, mangan ka, ditak. O nengali, potang may tinamang panulo, sige. Diba?
Magipag-cooperate mo rin po karela. Amen po. Punta tayo manala, Lord, pagalingan mo ko, Lord, masakit niya, pagalingan mo ko. Potang pegalingan na kan Lord, nung bisa kang mangan pasibayo, kapurit mo, ita mong masatisfy itang kaya kang cravings. Halaway itang sige-sige. Amen po. Kasi pag may sige-sige ka, pinandit, sige, so good, hospital na. Hallelujah. So, tandaan po natin, dito po ako magtatapos. Be sure you are in Christ. Are we in Christ? Are we in Christ? Another thing, pray from your position in Christ. How to pray from your position? I am healed. I am blessed because of Jesus. Sa mga estudyante, pagka mahirap ang pinagagawa sa inyo, Lord, I can do all things because of you, Lord. Amen. Always pray from your position in Christ. And always pray from victory. Do not pray for victory. Because victory has been already given. At yung katagumpayan, ginawa na ni Jesus. Manalangin ka from victory. I am victorious. I can do all things through Christ. And, yung pinakahuli, enjoy the blessing. Amen? Of Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let us all stand. Hallelujah.